₱5 milyong kapalit ng hininga ng sarili kong ama. Habang nilalamon ako ng ulan sa labas, narinig ko ang tawa ni Benny sa piling ng buntis niyang kabit. "Hayaan mo na ang matanda," sabi niya. Isang sampal ng katotohanan. Ang asawa ko ay isang demonyo, pero hindi ako iiyak. Sisiguraduhin kong bawat sentimo ay magiging mitya ng inyong pagbagsak. Handa na ba kayong mamatay sa sarili ninyong laro? Bakit ba naging ganito ang lahat? Hayaan mo na ang matanda. Kaunting tiis na lang, Rosalinda. Kapag hindi na siya uminom ng tamang gamot, kukunin na siya ng tadhana ng kusa. At ang ₱5 milyong inheritance na iyon ang magiging puhunan natin para sa kinabukasan ng anak natin. Ang boses na iyon ay kay Benny. Ang malambing at mapagkalingang tinig na 7 taon kong pinakinggan bago matulog ay tila naging isang matalim na balaraw na bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng pintuan sa likod ng aming bahay, basang-basa ng ulan at nanginginig sa ginaw. Sa aking kanang kamay ay mahigpit kong yakap ang isang supot ng mga gamot sa puso na binili ko pa sa malayo para lamang makatipid. At sa kaliwa ay ang mainit-init pang bibingka na pasalubong ko sana para sa aming anibersaryo. Saksi ang madilim na langit sa sakripisyong ginawa ko sa buong maghapong iyon. Nagtiis akong hindi kumain ng tanghalian at sumakay sa siksikang bus mula Batangas hanggang Binyan, makauwi lamang ng maaga upang sorpresahin ang lalaking itinuring kong mundo. Ngunit ang sorpresa ay napunta sa akin. Sa kabila ng mantsa ng ulan sa salamin ng bintana, nakita ko ang anino ng 2 tao sa loob ng aming sala. Ang aking biyenan, si Doña Bernardina, ay masayang inilalabas ang kanyang pinakamahal na mga baso, habang si Benny ay nakayakap sa likuran ng isang babaeng hindi ko kilala. Ang haplos ni Benny sa tiyan ng babaeng iyon ay puno ng pag-iingat, isang uri ng pag-iingat na kailanman ay hindi niya naipadama sa akin sa loob ng 7 taon naming pagsasama. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay lalong nagpapabigat sa hanging aking hinihinga. Sinabi nila ang tungkol sa aking ama, si Papa Paulo. Ang aking ama na tanging natitirang kayamanan ko sa mundong ito. Ang amang iniingatan ko ang bawat tibok ng puso ay itinuturing na lamang nilang isang balakid sa kanilang mga plano. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri hanggang sa mawalan na ito ng pakiramdam. Ang kahon ng bibingka ay dahan-dahang nadulas mula sa aking pagkakahawak at bumagsak sa basang lupa nang walang anumang malakas na tunog. Ngunit para sa akin, ang pagbagsak na iyon ay tila ang pagguho ng buong gusali ng aking pagkatao. Ang amoy ng keso at itlog na maalat ng kakanin ay humalo sa amoy ng basang lupa. Isang halimuyak na dati ay nagbibigay ng saya, ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng pait sa aking lalamunan. Bakit, Benny? Iyan ang tanong na nais kong isigaw ngunit nanatiling nakabara sa aking lalamunan. Ibinigay ko ang lahat. Iniwan ko ang aking pangarap na maging isang ganap na certified public accountant para lamang pagsilbihan ang kumpanya ng inyong pamilya. Naging sunod-sunuran ako sa bawat nais ni Doña Bernardina dahil ang sabi niya ay iyon ang tungkulin ng isang mabuting asawa. 7 taon akong naging anino sa loob ng bahay na ito, nagtitiis sa bawat parinig at pangmamaliit dahil akala ko ay meron akong kakampi sa iyong katauhan. Ngunit ang mas masakit ay ang malamang ang gamot
na dapat ay nagpapatagal sa buhay ng aking ama ay pinalitan ninyo. Ang bawat tableta na aking ipinapainom sa kanya gabi-gabi, sa paniniwalang iyon ang magliligtas sa kanya, ay isa palang dahan-dahang lason na kukuha sa kanyang hininga. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong kamalayan. Ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng dambana ay siya palang nagnanakaw ng huling mga sandali ng taong pinakamahal ko. Tumingala ako sa langit at hinayaan ang malamig na tubig ulan na humalo sa aking mga luha. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mukha ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Isang paalala na ang mundong aking kinagisnan ay isa palang malaking kasinungalingan. Wala na ang maki na marupok at mapagtiis. Ang babaeng nakatayo ngayon sa ilalim ng ulan ay isang pusong nagdurugo ngunit nagsisimula ng tumigas. Hinding-hindi ko hahayaang magwagi ang inyong kasamaan. Kung ang aking ama ang taya sa inyong laro, sisiguraduhin kong ako ang magtatapos nito. Sa bawat numero at dokumentong aking hinahawakan sa kumpanya, sa bawat sentimong inyong ninanakaw, doon ko kayo kukunin. Ang 5 milyong piso na inyong inaasam ay magiging mitya ng inyong sariling impyerno. Nanatili akong nakatayo doon, mag-isa sa dilim, habang ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tila isang panunuya sa aking kalagayan. Ang katanungang paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan ay hindi na kung bakit ninyo ito ginawa, kundi kung hanggang saan ang kaya kong gawin upang mabigyan ng hustisya ang aming buhay. Hanggang kailan ko kayang magsuot ng maskara ng isang tapat na asawa, habang ang bawat hibla ng aking puso ay nagnanais ng sumabog sa galit. Dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto. Tinitiyak na ang bawat galaw ko ay hindi lilikha ng anumang ingay na kukuha sa kanilang atensyon. Ang silid na dati ay itinuturing kong kanlungan ay tila naging isang hawla na puno ng mga mapanirang hayop. Pagpasok ko sa kusina, ang amoy ng mamahaling alak at masasarap na pagkain ay sumalubong sa akin, isang masangsang na paalala ng selebrasyong hindi ako kabilang. Mabilis kong itinago ang supot ng tunay na gamot sa loob ng aking basang jacket at pilit na pinatuyo ang aking mukha gamit ang dulo ng aking palad bago humarap sa kanila. Naroroon sila sa sala, tila isang perpektong pamilya sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Si Doña Bernardina ay nakaupo ng tuwid, hawak ang kanyang kulay gintong rosaryo habang nakangiti kay Rosalinda. Pagkakita sa akin, ang kanyang ngiti ay mabilis na napalitan ng isang mapangmaliit na tingin, tila isang reyna na nakakita ng isang maduming alipin sa kanyang palasyo. Maki, bakit ngayon ka lang? Look at yourself. Basang-basa ka at mukhang galing sa kung saang sukal. Parang hindi ka asawa ng isang Villa Corta sa itsura mong iyan. Nakakahiya kung may makakita sa iyong mga kapitbahay. Ang boses ni Doña Bernardina ay puno ng talim. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang hiyain ako sa harap ng ibang tao. Hindi niya man lang itinanong kung kumain na ba ako o kung bakit ako inabot ng ulan sa daan. Para sa kanya, ang aking tanging halaga ay ang pagpapanatili ng imahe ng kanilang pamilya. Lumapit si Benny sa akin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala na dati ay pinaniniwalaan ko ng buong puso. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang matinding pagnanais na umiwas. Ang kanyang hawak ay tila isang malamig na ahas na gumagapang sa aking balat. Sweetheart,
Bakit hindi ka tumawag para napasundo kita? You should have informed me na uuwi ka ng maaga. Look, we have a guest, si Rosalinda. Anak siya ng isa sa mga business partners ni Mama. Nagkataon lang na dumaan siya para magdala ng ilang dokumento. Ang paliwanag ni Benny ay lumabas ng napakalinaw at napakagaan. Tila ba hindi niya alam na narinig ko ang lahat ng kanilang karumaldumal na plano sa labas ng pintuan. Ang husay niya sa pagsisinungaling ay nakapangingilabot. Halos maniwala ako kung hindi ko lang nasaksihan ang katotohanan. Tumingin ako kay Rosalinda, ang babaeng magiging ina ng anak ng aking asawa. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay at ang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang aking basang sapatos. Gusto kong isigaw sa kanya na alam ko ang lahat, na ang batang dinadala niya ay bunga ng isang pagtataksil na dudurog sa aming lahat. Ngunit nanatiling nakatikom ang aking bibig. Ikinuyom ko ang aking mga palad sa loob ng bulsa ng aking jacket. Dinarama ang tigas ng mga pakete ng gamot ni Papa. Iyon ang aking paalala na kailangan kong maging matatag. Pasensya na po, Doña Bernardina. Naantala po ang bus na sinakyan ko dahil sa baha sa Laguna. Magbibihis lang po ako. Ang aking boses ay gumaralgal ng bahagya, ngunit pinilit kong panatilihin ang isang mababang tono. Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa aming silid. Bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Naramdaman ko ang kanilang mga mata na nakatitig sa aking likuran, tila mga buitreng naghihintay sa aking pagbagsak. Sa loob ng aming kwarto, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin. Inilapag ko ang basang jacket sa isang upuan at doon ko napansin ang suot na coat ni Benny na nakasabit sa gilid ng kama. Isang kakaibang udyok ang nagtulak sa akin na lapitan ito. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang tambol na umaaling-aungaw sa aking mga tainga. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa ng kanyang coat. Naghahanap ng anuman na magpapatunay sa aking mga narinig. Doon, sa kailaliman ng tela, ay nakapako ang isang malit at manipis na bagay. Nang ilabas ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang pakete ng gamot, ngunit hindi ang mamahaling brand na iniinom ni Papa Paulo para sa kanyang puso. Ito ay isang generic at murang uri ng tableta, ang uri na madalas gamitin bilang placebo o simpleng bitamina lamang, na walang kakayahang kontrolin ang malalang kondisyon ng isang may sakit sa puso. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ang nakasulat sa likod ng blister pack. Ito ang ebidensyang hindi ko inaasahang mahahanap ko ng ganito kaaga. Ang planong pumatay sa aking ama ay hindi lamang usapan. Ito ay kasalukuyan ng nangyayari. Ang bawat gabing nagpapasalamat ako kay Benny dahil siya ang nag-aabot ng gamot kay Papa, ay ang bawat gabing dahan-dahan niyang pinapatay ang aking ama sa harap ng aking mga mata. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa aking dibdib. Isang uri ng sakit na mas matindi pa sa anumang sugat sa katawan. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ang kaligtasan ng aking ama ay ang mismong taong nagnanais na mawala kami. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pag-ibig para kay Benny ay tuluyan ng naputol. Naiwan lamang ang isang madilim at malamig na puwang ng poot. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng aming silid.
Mabilis kong isinilid ang pakete ng gamot sa loob ng aking palad at itinago ito sa likod ng aking balakang. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Benny. May dalang baso ng gatas at isang mapanlinlang ng ngiti sa kanyang mga labi. Tila isang anghel na may itinatagong sungay sa likod ng kanyang ningning. Ininom ko ang gatas na ibinigay ni Benny, kahit bawat patak nito ay tila gustong isuka ng aking katawan. Pinilit kong matulog sa tabi ng lalaking nagbabalak pumatay sa aking ama. Tinitiis ang kanyang bawat galaw at ang bigat ng kanyang braso na nakapulupot sa aking baywang. Nang sumikat ang araw, hindi ko na hinintay na magising ang buong bahay. Mabilis akong nagtungo sa maliit na silid sa likod ng mansyon kung saan pansamantalang nanunuluyan si Papa Paolo mula nang magkasakit siya. Ang silid ay amoy gamot at lumang kahoy, isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng katiwasayan dahil alam kong nariyan pa si Papa. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay tila isang babala ng kamatayan. Nadatnan ko si Papa na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang baso ng tubig sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning at sigla, ay tila mga tuyot na balon na wala ng tubig. Papa, dahan-dahan lang po, narito na ako. Ang aking boses ay puno ng panginginig habang inaalalayan ko ang kanyang likod. Kinuha ko ang kamay na nagtrabaho ng buong buhay sa palengke para lamang mapag-aral ako. Ang balat niya ay tuyot at magaspang, amoy lupa at amoy ng mahabang pagtitiis. Hinaplos ko ang bawat kulubot sa kanyang palad. Idinidikit ang kanyang kamay sa aking pisngi habang pilit kong pinipigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Maki, anak, parang ang bigat ng dibdib ko ngayong umaga. Parang hindi tumititigil ang panginginig ng mga tuhod ko kahit nakaupo na ako. Ang boses ni Papa ay mahina, tila isang hanging naglalakbay mula sa malayo. Ang kanyang bawat hininga ay may kasamang huni, isang tunog na nagpapahiwatig na ang kanyang puso ay nahihirapang magbomba ng buhay sa kanyang katawan. Mabilis kong kinuha ang lalagyan ng gamot na nasa lamesa. Ito ang lalagyan na inihahanda ni Benny bago siya pumasok sa trabaho. Kinuha ko ang isang tableta at inilagay ito sa aking palad. Dito ko napansin ang isang bagay na hindi ko nakita noon dahil sa labis na pagtitiwala. Ang tableta ay walang tatak ng manufacturer at nang bahagya ko itong kuskusin gamit ang aking kuko, madali itong nadurog at nagmula rito ang isang maputing pulbos na tila harina o asukal. Ang tunay na gamot ni Papa ay matigas at may makinis na balat na hindi basta-basta nadudurog. Ang galit sa aking dibdib ay muling nag-alab, isang apoy na gustong lumabas at sunugin ang buong mansyong ito. Ngunit bago pa ako makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Benny, bihis na bihis para sa kanyang trabaho sa kumpanya ng transportasyon. Ang kanyang ngiti ay tila isang talim na sumusugat sa aking paningin. "Oh, gising ka na pala, sweetheart. I was about to give Papa his morning dose. You should let me do it. Alam mo namang masela ng pagpapainom ng mga tabletang iyan. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. I can handle this." Lumapit si Benny at pilit na kinuha ang lalagyan ng gamot mula sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila binabasa kung may alam na ba ako sa kanyang ginagawa. Napatitig ako sa kanya, tinitimbang kung dapat ko na ba siyang sampalin ng katotohanan.
Ngunit naalaala ko ang aking plano. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya bago ko siya tuluyang mapabagsak. Kung kikilos ako ngayon ng walang sapat na armas, baka mas lalo lang mapanganib ang buhay ni Papa. I was just checking if Papa needs more water, Benny. Sige na, mauna ka na sa opisina. Ako na ang bahala rito sa pag-aalaga sa kanya ngayong araw. Ang aking boses ay malamig. Isang lamig na sadyang ginawa ko upang hindi niya mahalata ang nanginginig kong galit. No, Maki! I insisted. Mas mabuting ako na ang magpainom para sigurado tayong on time ang dosage niya. Sabi ni Mama, kailangan daw nating maging extra careful sa health ni Papa Paulo. Ngumiti siya ng aso habang dinudukot ang isang tableta mula sa lalagyan. Ang bawat galaw niya ay tila isang dahan-dahang paghatak sa gatilyo ng baril na nakatutok sa puso ng aking ama. Kinuha ni Benny ang isang baso ng tubig at inilapit ito sa bibig ni Papa. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Papa. Tila nararamdaman din niya na may mali. Ngunit ang kanyang panghihina ay hindi nagpapahintulot sa kanya na lumaban. Nang akmang ipapasok na ni Benny ang tableta sa bibig ni Papa, biglang nabulunan si Papa at nagsimulang umubo ng malakas. Ang kanyang mukha ay biglang namula at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumapit ng mahigpit sa aking mga braso. Ang baso ng tubig na hawak ko ay dahan-dahang tumagilid at ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa sahig ay tila mga segundong nawawala sa buhay ng aking ama. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang malamig at walang emosyong tingin ni Benny habang pinapanood ang paghihirap ni Papa Paulo. Papa! Papa! Huminga ka! Benny! Tumawag ka ng ambulansya! Sigaw ko habang pilit kong itinataas ang ulo ni Papa. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang pag-atras ni Benny mula sa kama. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot, kundi isang madilim na pag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang bawat hininga ni Papa ay naging isang maikling pagsipsip ng hangin hanggang sa tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata at lumaylay ang kanyang katawan sa aking mga bisig. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging isang mabigat na pasanin, tila unti-unting inuubos ang hanging dapat ay para sa aking ama. Ang bawat segundo ng hindi paggalaw ni Papa Paulo ay naging isang habang buhay na paghihirap para sa akin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging mabilis na humahaplos sa aking buhok kapag ako ay may problema, ay nakalaylay na lamang ngayon sa gilid ng kama, walang buhay at unti-unting lumalamig. Benny, ano ba? Tumayo ka riyan at tumawag ka ng tulong. Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng desperasyon na sadyang bumasag sa katahimikan ng umagang iyon. Ngunit ang asawa ko ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng takot, kundi isang uri ng paghihintay na tila binibilang ang bawat huling pintig ng puso ng aking ama. Sa halip na kumilos, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang suot na mamahaling relo, isang kilos na nagpapakita kung gaano kababa ang halaga ng buhay ni Papa sa kanyang paningin. Maki, kumalma ka. Baka nahimatay lang siya dahil sa pagod. Let's wait for a few minutes. Baka magising din siya. Huwag tayong gumawa ng eksena. Alam mo namang ayaw ni Mama ng gulo sa bahay na ito. Ang boses ni Benny ay nakapangingilabot sa sobrang kalmado, tila ba ang pinag-uusapan namin ay isang simpleng kagamitang nasira at hindi ang buhay ng isang tao.
Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking pagkatao na naniniwalang may kabutihan pa sa lalaking ito ay tuluyang namatay. Hindi na ako nag-isip pa. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone at ako na mismo ang tumawag sa emergency hotline. Habang kausap ko ang operator, nararamdaman ko ang matalim na titig ni Benny sa aking likuran, isang titig na puno ng babala at pagbabanta. Ngunit wala na akong pakialam. Kung kailangang sunugin ko ang buong mundong ito para iligtas si Papa, gagawin ko. Dinala si Papa sa ospital sa gitna ng nagngangalit na ulan. Sa loob ng nagmamadaling ambulansya, ang tanging naririnig ay ang mabilis na pag-andar ng mga kagamitang pang-medikal at ang aking sariling hikbi na pilit kong pinapatay. Pagdating sa emergency room, mabilis kaming hinarang ng mga nurse at doktor. Naiwan akong mag-isa sa malamig na pasilyo, nakatitig sa aking mga palad na may mantsa pa ng tubig na ibinigay ni Benny kay Papa. Lumipas ang ilang oras, dumating si Benny kasama si Doña Bernardina. Ang aking biyenan ay bihis na bihis pa rin, tila ba ang pagpunta sa ospital ay isa lamang social event na kailangan niyang daluhan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng disinfectant sa pasilyo, isang kombinasyong nagpabaligtad sa aking sikmura. Maki, bakit mo dinala ang ama mo rito sa pribadong ospital? Alam mo namang napakamahal ng bayad dito. You should have thought about the expenses first. Hindi tayo pwedeng basta-basta nagtatapon ng pera para sa isang kondisyong alam naman nating wala ng lunas. Ang boses ni Doña Bernardina ay hindi nagpapakita ng awa, kundi puro pagkalkula sa perang maaaring mawala sa kanila. Hindi ko sila sinagot. Nanatili akong nakaupo sa bench, yakap ang aking sarili. Ngunit sa ilalim ng aking katahimikan, ang aking isipan ay nagsisimulang gumana gaya ng isang makinang hindi mapipigilan. Alam kong ang bawat galaw nila ay may layunin. Habang nagpapanggap silang nag-aalala sa harap ng mga doktor, kinuha ko ang pagkakataon nang iwan ni Benny ang kanyang bag sa tabi ko upang pumunta sa comfort room. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang laptop. Bilang isang accountant, alam ko ang bawat password na ginagamit niya sa kanyang mga account. Ang mga petsang mahalaga sa kanya na ngayon ay naging susi sa kanyang sariling pagbagsak. Sa gitna ng madilim at tahimik na bahagi ng waiting area, binuksan ko ang screen. Ang liwanag nito ay tila isang tanglaw sa madilim kong kinabukasan. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang mga files ng kumpanya ng transportasyon. Doon ko nakita ang mga peking invoice, ang mga transaksyong walang katuturan, at ang sunod-sunod na wire transfer sa isang bank account na hindi sa kumpanya. Ang bawat numerong lumalabas sa spreadsheet ay tila mga bakas ng dugo na nagtuturo sa krimeng kanilang ginagawa. Ang halaga ng perang inilipat nila kay Rosalinda ay sapat na upang tustusan ang gamot ni Papa sa loob ng 10 taon. Ngunit mas pinili nilang ipagkait ito para sa isang luho. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang mainit na luha sa aking pisngi habang nakikita ang kabuuan ng kanilang kataksilan. Ang 5 milyong pisong inheritance na inaasahan nilang makuha ay hindi lamang para sa kanilang utang, kundi para sa isang bagong buhay na silang tatlo lamang ang kasama, sina Benny, Rosalinda, at ang kanilang magiging anak. Ako at ang aking ama ay itatapon na lamang na parang mga basurang wala ng pakinabang. Sa gitna ng aking pagbabasa, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking batok. Ang katahimikan ng pasilyo ay tila naging mas malalim at ang hanging umiikot sa paligid ko ay tila bumigat.
Hindi ko kailangang lumingon upang malaman na mayroong nakatayo sa aking likuran. Isang mabigat na kamay ang dahan-dahang lumapag sa aking balikat. Ang hawak nito ay mahigpit at tila isang bakal na nagkukulong sa akin sa aking kinauupuan. Naramdaman ko ang mainit na hininga ng taong iyon sa aking tainga at ang bawat balahibo sa aking katawan ay tumayo sa tindi ng kaba. Mabilis kong isinara ang laptop at naramdaman ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa aking lalamunan. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas, tila isang rebulto na hindi makahinga. Nang dahan-dahan akong lumingon, ang mukha ni Benny ay bumulaga sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng pagdududa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang malamig na boses ni Doña Bernardina ay umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Tinatawag ang kanyang anak upang kausapin ang doktor. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit alam kong ang bawat galaw ko ay binabantayan na nila. Lumipas ang ilang araw, at sa kabila ng sakit ng aking kalooban, kailangan kong bumalik sa palengke ng binyan. Doon, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at ang amoy ng tuyo at sariwang isda, ako ay isang simpleng accountant lamang na nagbibilang ng sentimo para sa mga maliliit na negosyante. Ang bawat numerong isinusulat ko sa aking lumang kwaderno ay tila mga luha na hindi ko mailabas. Mga numerong nagpapaalala sa akin kung gaano ako pinagnakawan ng pamilyang pinaglingkuran ko. Habang naglalakad ako sa gitna ng masikip na pasilyo ng palengke, bitbit ang aking basket na puno ng mga murang gulay para sa aming hapunan, isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang humalo sa malansang amoy ng paligid. Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida na tila hindi nababagay sa putikang sahig ng palengke ang humarang sa aking daan, si Rosalinda. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng bumubukol, isang katotohanang tila isang sampal sa aking mukha. Sa tuwing naaalala ko ang 7 taon naming pagsisikap ni Benny na magkaroon ng anak. Ang kanyang mga kamay ay pinalalamutian ng mga gintong alahas na alam kong binili gamit ang perang dapat ay para sa pagpapagamot ni Papa. Oh, look who's here! Ang dakilang asawa na mukhang katulong sa sarili niyang pamamahay. Ang boses ni Rosalinda ay puno ng panunuya. Bawat salita ay sadyang idinisenyo upang hiyain ako sa harap ng mga taong nakakakilala sa akin. Kinuha niya ang isang mamahaling payong at dahan-dahang ipinayong sa kanyang sarili, tila ba ang sikat ng araw sa palengke ay isang dumi na ayaw niyang dumikit sa kanyang balat. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinatitigas ang aking kalooban. Rosalinda, anong ginagawa mo rito? Hindi ito ang lugar para sa mga taong katulad mo na mahilig sa mga bagay na hindi naman sa kanila. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na tila mga bubog na bumabagsak sa semento. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Maki, huwag ka nang magpanggap. Alam nating dalawa na ang oras mo sa buhay ni Benny ay bilang na. Tignan mo ang sarili mo, pagod, tuyot, at walang halaga. Habang ako, dala-dala ko ang tagapagmana ng pamilya Villacorta. Doña Bernardina loves me at alam mo kung gaano kahalaga sa kanya ang dugo. Ikinuyom ko ang aking mga palad sa hawakan ng aking basket hanggang sa bumaon ang mga daliri ko sa ratan. Gusto kong isaboy sa kanya ang lahat ng galit na kinikimkim ko. Ngunit naalala ko ang kailangan kong gawin. Kailangan nilang isipin na ako ay talunon na ako ay mahina pa rin. Sana ay maging masaya kayo
sa perang ninanakaw ninyo sa isang matandang naghihingalo. Ang boses ko ay mahina, sadyang ginawa kong tila ako ay susuko na. Lalong lumapad ang ngiti ni Rosalinda. Ang tagumpay ay nagniningning sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng may pagmamalaki. Hindi lang pera ang makukuha ko, Maki. Makukuha ko ang lahat. At alam mo ba kung kailan ako tuluyang lilipat sa mansyon? Sa susunod na buwan, sa kaarawan ni Benny, doon kanya tuluyang palalayasin na parang basurang wala ng pakinabang. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura sa impormasyong ibinigay niya. Ang kaarawan ni Benny, ang araw na plano nilang tuluyang tapusin ang aking pagkatao. Ngunit sa likod ng aking maskara ng pighati, isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Kung iyon ang araw na pinili nila para sa aking katapusan, iyon din ang araw na gagawin kong simula ng kanilang impyerno. Iniwan ako ni Rosalinda sa gitna ng palengke, naglalakad palayo, habang ang kanyang pulang bestida ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng karaniwang buhay ng mga tao. Nanatili akong nakatayo doon, yakap ang aking basket, habang ang init ng araw ay tila sumusunog sa aking balat. Ang katanungang naiwan sa aking isipan ay hindi na kung paano ko sila mapapatawad, kundi kung paano ko sisiguraduhin na sa araw na iyon, wala silang matitirang kahit isang sentimo ng dangal. Pag-uwi ko sa mansyon, ang amoy ng kamangyan at mamahaling kandila ay agad na sumalubong sa akin, isang halimuyak na tila nagbabalat kayo bilang kabanalan, ngunit sa kaibuturan ay may dalang pait. Ang bahay ay balot ng isang uri ng katahimikan na nakabibingi, maliban sa mahina at tila ritmong bulong na nagmumula sa maliit na kapilya sa dulo ng pasilyo. Doon ko nadatnan si Doña Bernardina, nakasuot ng itim na belo at taimtim na hinahawakan ng kanyang rosaryong gawa sa kristal. Maki, lumapit ka rito at lumuhod. Ang boses ng aking biyenan ay hindi nagmula sa kanyang mga labi, kundi tila isang utos na nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi siya lumingon sa akin, ngunit alam ko na nararamdaman niya ang bawat hakbang ko. Lumapit ako at dahan-dahang bumagsak ang aking mga tuhod sa matigas at malamig na sahig na gawa sa nara. Ang sakit na dulot ng pagkamauntog ng aking mga tuhod sa kahoy ay tila isang maliit na paalala ng mas matinding hapdi na dinaranas ng aking puso. Inilagay ni Doña Bernardina ang kanyang malamig na kamay sa aking ulo, isang kilos na dapat sana ay nagpapahiwatig ng pagpapala, ngunit para sa akin ay tila isang mabigat na pamatok. Maki, kailangan mong maintindihan na sa pamilyang Villacorta, ang dangal ang pinakamahalaga sa lahat. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagsubok upang linisin ang ating mga kaluluwa. Ang batang dinadala ni Rosalinda, iyon ay dugo ni Benny. Iyon ay magiging tagapagmana ng ating pangalan. Ang boses niya ay naging malambing, isang uri ng lambing na mas mapanganib pa sa galit dahil ginagamit nito ang salita ng Diyos upang bigyang matwid ang isang pagkakasala. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng hindi mailabas na luha. Doña Bernardina, paano ang tungkol sa akin? Paano ang 7 taon kong paglilingkod at katapatan? At ang aking ama, paano ang ginagawa ninyo sa kanya? Ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa bigat ng emosyong nakabara sa aking dibdib. Huwag kang maging makasarili, Maki. Be a good wife.
Isang dakilang sakripisyo ang hinihingi ko sa iyo para sa kapayapaan ng pamilyang ito. Tanggapin mo ang anak ni Rosalinda bilang sarili mo. After all, hindi ka naman biniyayaan ng kakayahang magbunga. Utang na loob mo sa amin ang posisyong tinatamasa mo ngayon. Kung hindi dahil sa amin, nandoon ka pa rin sa putikan ng palengke. Bawat salita niya ay tila isang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Pinapaalala sa akin ang aking pinagmulan upang mas lalo akong mabaon sa utang na loob. Ikinuyom ko ang aking mga palad sa aking kandungan. Ang mga butil ng rosaryo na ipinahawak niya sa akin ay tila mga nagbabagang uling na sumusunog sa aking balat. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod dahil sa tagal ng pagkakaluhod at ang bawat segundo ng pananatili sa posisyong iyon ay tila isang dahan-dahang pagpako sa akin sa krus ng kanilang mga kasinungalingan. Ngunit sa halip na sumuko, hinayaan ko ang sakit na iyon na maging gasolina ng aking determinasyon. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin kong natapos na ang kanyang pagdarasal. Tumayo siya ng may dignidad, tila isang santong walang bahid ng dumi, at iniwan akong mag-isa sa silid na iyon. Nanatili akong nakaluhod, nakatitig sa rebulto ng Birheng Maria na tila nakikiramay sa aking pighati. Sa gitna ng aking pananahimik, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkasagot ko, isang boses mula sa botika kung saan madalas bumili si Benny ang nagsalita sa kabilang linya. "Ma'am, si Mrs. Villacorta po ba ito? Tumatawag po kami para kumpirmahin ang huling order ni Sir Benny. May binili po siyang isang vial ng gamot na kailangang i-refrigerate, pero nakalimutan po niyang kunin ang resibo at ang manual ng dosage. Sabi po niya ay para ito sa lolo niya, pero nakita po namin sa record na hindi ito ang karaniwang gamot sa puso na kinukuha ninyo." Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Ang vial na binanggit ng pharmacist ay hindi isang gamot na pamilyar sa akin. Sa bawat salitang binitawan ng nasa kabilang linya, unting nabubuo ang isang mas madilim na katotohanan. Hindi lang pala simpleng pagpapalit ng tableta ang ginagawa ni Benny. Mayroon pa siyang ibang ginagamit, isang bagay na mas mabilis at mas tahimik na kukuha sa buhay ni Papa Paolo bago pa man dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Pirmahan mo na ito, Maki. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap natin. Kung ayaw mong makita ang pamilya Villacorta na naglilimos sa kalsada, ito lang ang tanging paraan. Ang boses ni Benny ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng aming silid. Walang emosyon at puno ng pagmamadali. Inilapag niya sa harap ko ang isang puting papel na may pamagat na Special Power of Attorney. Ang bawat letra sa dokumentong iyon ay tila mga itim na langgam na gumagapang sa aking paningin, nagbabadya ng isang panganib na ako lamang ang nakakaalam. Ang 5 milyong pisong minana ko mula kay Papa Paolo, ang perang bunga ng pawis at dugo ng aking ama sa palengke, ay nais nilang kunin sa isang pirma lamang. Maki, sweetheart, makinig ka. Ang kumpanya ng transportasyon ay baon na sa utang. Kapag hindi natin ito nabayaran sa lalong madaling panahon, mawawala ang lahat. Pati ang bahay na ito, pati ang pondo para sa pagpapagamot ni Papa mo, mawawala. Ang boses ni Benny ay bumaba, naging malambing na tila isang mang-aawit na nambubulag sa kanyang madla. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at naramdaman ko ang amoy ng kape at ang kanyang mapanlinlang na pabango. Tumingin ako sa kanya
Tinitignan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Paano naging ganito kahusay ang lalaking ito sa pagpapanggap? Alam ko ang tungkol sa vial ng gamot na binili niya. Alam ko ang tungkol sa mga wire transfer kay Rosalinda. Alam ko na ang perang ito ay hindi para sa kumpanya, kundi para sa kanilang marangyang pagtakas habang iniwan akong lugmok sa dusa. Ito ba talaga ang kailangan, Benny? Wala na bang ibang paraan? Ang tanong ko ay puno ng kunwaring pangamba, sadyang ginawang mahina upang isipin niyang hawak pa rin niya ako sa leeg. Wala na, Maki. Si Mama na mismo ang nagsabi. Utang na loob natin ito sa mga ninuno ng Villa Corta. Isipin mo na lang na para ito sa kinabukasan nating lahat. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa aking likuran. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas ngunit ngayon ay nagpapanginig sa akin sa galit. Kinuha ko ang ballpen na gawa sa pilak na inabot niya. Ang bigat nito sa aking kamay ay tila isang dambuhalang bato. Naramdaman ko ang bawat hibla ng papel sa ilalim ng aking palad. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na bawat segundo ay mahalaga. Kung pipirmahan ko ito, mawawala ang aking proteksyon. Ngunit kung hindi, baka hindi na umabot si Papa sa susunod na linggo dahil sa vial na itinatago ni Benny. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila punong-puno ng alikabok ng mga pangarap kong nadurog na. Dahan-dahan kong itinama ang dulo ng bolpen sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa aking pangalan. Naramdaman ko ang pag-agos ng tinta sa papel, isang maitim na likido na tila dugo ng aking pagkatao na dahan-dahang naubos. Pinanood ni Benny ang bawat galaw ng aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman, tila isang hayop na nakakita ng biktima. Ngunit sa likod ng aking isipan, naaalala ko ang bawat aralin sa accounting na pinag-aralan ko. Naaalala ko ang bawat pirma na ginawa ko sa mga dokumento ng kumpanya sa loob ng 7 taon. Sa isang mabilis na galaw, tinapos ko ang aking pirma. Ngunit merong isang maliit na pagbabago, isang sadyang pagkakaiba sa kurba ng letrang M at ang diin sa dulo ng aking apelyido. Isang pirma na sa unang tingin ay tila sa akin, ngunit sa mata ng isang eksperto o sa oras na kailangan ko itong pasinungalingan, ito ay magiging isang pekeng dokumento. Ito ang aking unang bitag. Inagaw ni Benny ang papel mula sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tuwa. Thank you, Maki. You don't know how much this means to us. I'll handle everything from here. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Hindi man lang ako binalingan ng isa pang tingin. Nanatili akong nakaupo sa harap ng lamesa, nakatitig sa bakas ng ballpen sa ibabaw ng kahoy. Ang katahimikan ng silid ay tila nagdiriwang sa aking desisyon. Nabalik lamang ang aking diwa nang mapansin kong may naiwang maliit na piraso ng papel si Benny sa ilalim ng kanyang folder. Kinuha ko ito at binuksan. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang punerarya. May petsang nakalaan para sa susunod na buwan, sa mismong linggo pagkatapos ng kanyang kaarawan. Ang pangalang nakasulat sa Reserved for ay Paolo Dalisay. Ang bawat hakbang ko palabas ng mansyon sa gitna ng hating gabi ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang malamig na simoy ng hangin ay pilit na nanunuot sa manipis kong duster. Ngunit ang ginaw sa aking balat ay walang-wala kumpara sa yelo na namuo sa aking puso matapos makita ang resibo ng punerarya.
Hindi ko akalain na ang lalaking hinahalikan ko sa noo gabi-gabi ay nagbilang na ng mga araw bago ilibing ang aking ama. Naglakad ako patungo sa madilim na bahagi ng garahe, kung saan nakahilera ang mga itim na supot ng basura na naghihintay na hakutin sa umaga. Ang amoy ng nabubulok na pagkain at mga itinapong kagamitan ay sumalubong sa aking pang-amoy. Isang masangsang na paalala na sa loob ng 7 taon, ang buhay ko sa piling ng mga Villacorta ay isa ring unti-unting nabubulok na kasinungalingan. Dahan-dahan kong inilabas ang aking mga kamay at nagsimulang halughugin ang isa sa mga supot. Naramdaman ko ang lagkit ng mga tira-tirang pagkain mula sa nagdaang hapunan ni na Benny at Rosalinda. Ang bawat pagdukot ko sa loob ng basura ay tila isang paghukay sa sarili kong libingan. Hindi ko alintana ang dumi na kumakapit sa aking mga kuko. Ang mahalaga sa akin ay ang mahanap ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Matapos ang ilang minuto ng tahimik na paghahanap, naramdaman ng aking mga daliri ang isang matigas at manipis na plastic. Nang ilabas ko ito sa ilalim ng mga balat ng prutas, ang liwanag ng buwan ay tumama sa isang pamilyar na kulay, ang asul at pilak na blister pack ng tunay na gamot ni Papa Paolo. Ngunit ang bawat lalagyan ay butas na, walang laman, at sadyang pinagpupunit-punit upang hindi na muling mabasa ang pangalan ng gamot. Ito na ang ebidensya. Binibili ni Benny ang tunay na gamot gamit ang pera ng kumpanya upang magmukhang tapat siyang manugang sa mga record. Ngunit itinatapon niya ang mga ito rito sa basura at pinapalitan ng mga tabletang walang bisa. Ang bawat tabletang itinapon niya rito ay isang pagkakataon sa buhay na ninakaw niya kay Papa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa awa sa aking sarili, kundi dahil sa matinding poot na tila gustong sumabog sa aking dibdib. Napakapit ako sa gilid ng malaking basurahan upang hindi mabuwal. Ang bawat hininga ko ay naging mabigat, tila may isang dambuhalang kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Habang yakap ko ang mga basyong lalagyan ng gamot, naramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag hindi ng tunog, kundi ng isang mahaba at madilim na anino na dahan-dahang gumagapang sa semento patungo sa aking kinalalagyan. Napatitig ako sa aninong iyon. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking tadyang. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa bakod. Hawak ang isang lumang flashlight na hindi nakasindi. Si Mang Isko, ang aming kapitbahay na dati ay nagtatrabaho bilang guard sa ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Maki, anak, hindi ka dapat naghahanap ng ginto sa gitna ng basura. Ang boses ni Mang Isko ay mahina at paos, tila isang babala mula sa nakaraan. Lumapit siya ng bahagya at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, pero natatakot ako para sa kaligtasan mo. Nakita ko ang asawa mo noong isang gabi sa huling palapag ng ospital. May kausap siyang doktor na hindi ko kilala at may iniabot siyang makapal na envelope. Napatigil ako sa paghinga. Ang bawat salita ni Mang Isko ay tila mga huling piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang pagtataksil ni Benny ay mas malalim pa sa inaakala ko. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kabit. Ito ay isang organisadong krimen
na may basbas ng mga taong may kapangyarihan. Mang Isko, bakit ngayon nyo lang sinabi? Ang tanong ko ay lumabas na parang isang hikbi. Sana ay nailigtas ko pa si Papa ng mas maaga. Inilagay ni Mang Isko ang kanyang magaspang na kamay sa aking balikat, isang haplos na puno ng pakikiramay. Dahil alam kong hindi mo pa kayang tanggapin ang katotohanan noon, Maki. Pero ngayon, nakikita ko sa iyong mga mata na handa ka na. Ngunit mag-ingat ka, anak. Ang mga Villacorta ay tila mga ahas na hindi lang nanunuklaw, kundi dahan-dahang pumupulupot hanggang sa hindi ka na makahinga. Tumingin si Mang Isko sa direksyon ng mansyon kung saan nananatiling madilim ang silid ni Benny. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. May isa pang babaeng binibisita ang asawa mo sa isang apartment sa tapat ng ospital. At hindi iyon si Rosalinda. Ang boses ni Mang Isko ay tila isang malamig na haplos ng hangin na nagpataas ng bawat balahibo sa aking braso. Hindi si Rosalinda? Ang aking pag-uulit sa kanyang sinabi ay halos hindi ko na narinig dahil sa lakas ng pintig ng puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang kadiliman ng gabi ay tila lalong kumapal at ang anino ng mansyon ng mga Villacorta sa aming likuran ay nagmukhang isang dambuhalang kabaong na handang lumamon sa aming lahat. Tumango si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana ng silid ni Benny na nananatiling madilim. Nakikita ko siyang pumupunta roon, Maki. Isang babaeng palaging nakasuot ng uniforme ng nurse, pero hindi siya nagtatrabaho sa ospital na pinagdadalhan ninyo kay Paulo. Masyadong maingat si Benny, pero dahil dati akong gwardiya, alam ko ang kilos ng taong may itinatagong bangkay. Naramdaman ko ang paglambot ng aking mga tuhod. Sa loob ng 7 taon, akala ko ay kilala ko na ang lalaking pinangakuan ko ng aking buhay. Ngunit ngayon, bawat minuto ay tila naglalabas ng isang bagong mukha ni Benny. Isang mukha na mas nakapangingilabot kaysa sa nauna. Ang kataksilan niya kay Rosalinda, ang sarili niyang kabit, ay nagpapakita lamang na ang asawa ko ay walang katapatan sa kahit na kanino. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang sariling kapakanan at ang 5 milyong pisong inaasam niya. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin, Mang Isko? Ang tanong ko ay puno ng pag-aalinlangan. Sa mundong ito na puno ng dumi at kasinungalingan, mahirap nang maniwala sa isang simpleng kabutihan. Inabot ni Mang Isko ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang at puno ng mga sugat ng panahon, ngunit ang init nito ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Ang ama mo, si Paulo, noong panahong naghihirap ang pamilya ko at kailangan ng asawa ko ng operasyon, siya lang ang tanging nagpahiram sa akin ng walang anumang kapalit. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na yon, Maki. Hindi ko hahayaang mabulok ang kanyang alaala sa kamay ng isang gaya ni Benny. Isang munting pag-asa ang sumibol sa aking dibdib sa gitna ng lahat ng pait. Hindi ako nag-iisa. Sa gitna ng labanang ito, may isang taong handang tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Dahan-dahan kong inilabas ang mga basyong lalagyan ng gamot mula sa aking bulsa at ipinakita ito sa kanya. Mang Isko, kailangan ko ng ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa apartment na iyon. At kailangan nating malaman kung sino ang babaeng nurse na iyon. Dahan-dahang kinapa ni Mang Isko ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit at lukot na piraso ng papel. Ito ay isang resibo mula sa isang private clinic na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng lungsod,
malayo sa mga mata ng publiko. Ang petsang nakasulat ay noong nakaraang buwan pa. Nakuha ko ito sa basurahan malapit sa kotse ni Benny noong isang linggo. Hindi ito basta gamot, Maki. Ang klinikang ito ay kilala sa paggawa ng mga discreet na pagsusuri, lalo na sa mga kaso ng DNA testing. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ang nakasulat. DNA testing. Bakit kailangan ni Benny ng ganoong uri ng pagsusuri? Para ba ito sa anak ni Rosalinda o mayroon pa silang mas malalim na itinatago ni Doña Bernardina? Ang bawat impormasyon ay tila isang bagong pahina ng isang madilim na nobela na ako ang pangunahing biktima. Nabalik lamang ang aking diwa nang biglang tumama ang isang malakas at nakasisilaw na liwanag mula sa bukana ng garahe. Ang puting liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ay dahan-dahang gumapang sa semento, tila isang mata ng Diyos na humuhusga sa aming lihim na pagkikita. Ang tunog ng dahan-dahang pag-andar ng gulong sa graba ay tila isang babala na tapos na ang aming oras ng pagtatago. Mabilis akong itinulak ni Mang Isko patungo sa madilim na bahagi ng mga halaman. Magtago ka, Maki. Huwag kang magpapakita. Ang kanyang bulong ay puno ng kaba. Sumiksik ako sa gitna ng malalabay na dahon ng mga gumamela, hindi iniintindi ang mga tinik na sumusugat sa aking balat. Mula sa aking pinagtataguan, nakita ko ang paghinto ng itim na SUV ni Benny. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng kamatayan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Lumabas si Benny, bihis na bihis pa rin, at may dalang isang maliit na bag na itim. Ang kanyang mga mata ay nanunuri sa paligid. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kinalalagyan ni Mang Isko kanina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagbilang ng aking huling hininga. Tumigil siya sa tapat ng malaking basurahan. Ang kanyang ilong ay tila may naamoy na hindi nararapat. Naramdaman ko ang pagtulo ng malamig na pawis mula sa aking noo habang nakikita ko ang kanyang dahan-dahang pagdukot sa kanyang bulsa para ilabas ang kanyang cellphone. Sa gitna ng katahimikan, ang liwanag mula sa kanyang screen ay tumama sa isang bagay na naiwan ko sa ibabaw ng semento. Ang resibo ng punerarya na kanina lang ay hawak ko. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng aking dibdib. Bawat tunog ay nagpapaalala sa akin kung gaano kalapit ang panganib. Mula sa likod ng malalabay na dahon ng gumamela, nakita ko ang dahan-dahang pagyuko ni Benny. Ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay tumama sa puting papel na aking naiwan, ang resibo ng punerarya para kay Papa Paulo. Naramdaman ko ang panunuyot ng aking lalamunan. Kung malalaman niyang nakita ko ito, baka hindi na ako umabot pa sa bukang liwayway. Ngunit sa halip na magalit, nakita ko ang isang mapanuring ngiti na gumuhit sa mga labi ng aking asawa. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at isinilid sa kanyang bulsa. Tila ba nakumpirma nito ang isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Ang kanyang tawa na mahina at tila isang hanging naglalakbay sa dilim ay nagpataas ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Para kay Benny, ang pagkakakita ko sa resibong iyon ay hindi isang banta, kundi isang hudyat na tinatanggap ko na ang kamatayan ni Papa. Akala niya ay sumusuko na ako. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa mansyon. Ang bawat hakbang niya sa graba ay tila isang pagbilang ng aking mga pagkatalo. Nang matiyak kong wala na siya, mabilis akong lumabas mula sa aking pagtatago
at nagtuloy sa loob ng bahay. Pilit na inaayos ang aking sarili upang hindi mahalata ang panginginig ng aking mga kamay. Sa loob ng malawak na dining room, ang mesa ay nakahanda na para sa hapunan. Ang bawat plato at kubyertos na gawa sa pilak ay nagniningning sa ilalim ng liwanag, ngunit para sa akin, ang bawat piraso ng kagamitang ito ay tila mga sandata na nakatutok sa aking leeg. Nakaupo na roon si Doña Bernardina, hawak ang kanyang paboritong tasa ng tsaa, habang si Benny ay nakaupo sa tapat niya, tila isang hari na naghihintay ng kanyang pagsisilbi. Maki, narito ka na pala. Maupo ka. May mahalaga tayong pag-uusapan. Ang boses ni Doña Bernardina ay puno ng awtoridad, isang uri ng boses na hindi tumatanggap ng anumang pagtanggi. Umupo ako sa gilid ng mesa, pilit na iniiwasan ang matalim na tingin ni Benny. Ngayong napirmahan mo na ang Special Power of Attorney Maki, balak na naming simulan ang pag-aayos sa kumpanya. Benny will handle the funds from your inheritance. Ito ay para sa ikabubuti nating lahat, para sa dangal ng pamilya Villacorta. At dahil magkakaroon na rin tayo ng bagong miyembro ng pamilya mula kay Rosalinda, kailangan nating tiyakin na maayos ang lahat bago sumapit ang kaarawan ni Benny sa susunod na linggo. Ang bawat salita ng aking biyenan ay tila isang dahan-dahang pagpako sa akin sa isang krus na gawa sa kanilang kasakiman. Pero Doña Bernardina, paano naman po ang gamot ni Papa? Sabi ng doktor, kailangan niya ng mas masusing atensyon at mga bagong gamot na galing pa sa labas ng bansa. Ang boses ko ay mahina, pilit na naglalaro sa papel ng isang asawang sunod-sunuran. Biglang tumayo si Benny, ang kanyang mga kamay ay marahas na itinukod sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng kanyang pagtayo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Maki, hanggang kailan mo ba uunahin ang matandang iyan? 7 taon na nating itinataguyod ang buhay niya. Ang 5 milyong pisong iyon ay para sa atin, para sa kumpanya, at para sa magiging anak ko. Huwag kang maging makasarili. Ang kanyang agresibong pananalita ay tila isang sampal sa aking mukha. Ang Benny na dati ay malambing at mapagkalinga ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang lalaking lulong sa kapangyarihan at pera dahil sa akalang hawak na niya ang aking kayamanan. Makasarili? Benny, asawa mo ako at ama ko ang taong pinag-uusapan natin. Hindi niyo ba naiisip ang utang na loob ninyo sa kanya? Siya ang nagbigay ng puhunan noong nagsisimula pa lang kayo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang bawat salita ay lumabas mula sa aking mga labi na puno ng pait. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang tumayo si Doña Bernardina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng hayop ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa makinis na sahig. Utang na loob? Ang boses niya ay naging isang matalim na bulong. Ang pamilya Villacorta ay hindi kailanman nagkaroon ng utang na loob sa isang pamilya ng mga tindero sa palengke. Binigyan ka namin ng pangalan, Maki. Binigyan ka namin ng buhay na hindi mo kailanman mararanasan kung hindi dahil sa amin. At ngayon, may lakas ka ng loob na sagot-sagutin kami. Bago ko pa maibuka ang aking bibig upang lumaban, naramdaman ko ang isang mabilis na hangin na dumaan sa aking harapan. Ang tunog ng balat na tumama sa aking pisngi ay tila isang pagsabog sa loob ng aking pandinig. Ang lakas ng sampal ni Doña Bernardina ay naging sanhi ng pagpihit ng aking ulo sa isang tabi, at ang lasa ng dugo
ay agad na humalo sa aking laway. Matuto kang lumugar, Maki. Mula ngayon wala kang boses sa bahay na ito. Magpasalamat ka na lang at pinapayagan ka pa naming manatili rito habang hinihintay nating isilang ang tunay na tagapagmana ng aming pamilya. Ang boses ni Doña Bernardina ay puno ng pagkamuhi habang nakatitig sa akin. Nanatili akong nakayuko. Ang aking pisngi ay nagniningas sa hapdi. Ngunit sa likod ng aking buhok na tumakip sa aking mukha, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang sampal na iyon ay ang huling piraso ng aking pag-aalinlangan. Ngayong naipakita na nila ang kanilang tunay na anyo, handa na akong ibigay sa kanila ang regalong hindi nila malilimutan sa kaarawan ni Benny. Ang malawak na bulwagan ng aming mansyon ay punong-puno ng liwanag at ang bango ng mga mamahaling bulaklak na tila nakakalunod sa sobrang tamis. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ng transportasyon ng mga Villacorta at kasabay nito ang pagdiriwang ng kaarawan ni Benny. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga telang sutla at mga gintong palamuti, isang marangyang pagpapakita ng yaman na sa katotohanan ay hiram lamang mula sa dugo at pawis ng aking ama. Naroroon ang mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante, at ang mga debotong kaibigan ni Doña Bernardina mula sa parokya. Ang tunog ng pagtama ng mga kristal na baso at ang mahinang bulungan ng mga panauhin ay tila isang musikang nagpupuri sa kapangyarihan ng pamilyang ito. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Benny, bihis na bihis sa kanyang itim na tuxedo, habang sa kanyang tabi ay si Doña Bernardina na nagniningning sa kanyang kulay pilak na bestida. Ngunit ang lahat ng mata ay lumingon nang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng bulwagan. Pumasok ako na hindi bilang ang mahinang si Maki na kanilang kinasanayan. Nakasuot ako ng isang mahabang bestida na kasing pula ng nagbabagang uling, isang kulay na sumisimbolo sa bawat hapdi at poot na itinanim nila sa aking puso. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang aking mukha na wala ng bakas ng takot, kundi isang malamig na determinasyon. Maki, anak, napakaganda mo yata ngayong gabi. Mukhang nagbunga ang mga pangaral ko sa iyo tungkol sa tamang pananamit. Ang boses ni Doña Bernardina ay puno ng peking kagalakan habang lumalapit siya sa akin. Inilapit niya ang kanyang pisngi para sa isang halik na hindi naman dumampi sa aking balat. Isang kilos na sadyang ginawa para sa mga matang nakamasid sa amin. Lumapit din si Benny. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at paghanga. Hinawakan niya ang aking baywang, isang hawak na puno ng pagmamalaki dahil sa akalang ako ay muli niyang napaamo. You look stunning, sweetheart. This is the perfect night para ipakita sa lahat ang tagumpay ng ating kumpanya. Handa na ba ang presentation na inihanda mo? Tumango ako ng dahan-dahan, isang misteryosong ngiti ang nanatili sa aking mga labi. Lahat ay nakahanda na, Benny. Ang gabing ito ay magiging hindi malilimutan para sa inyong lahat. Sisiguraduhin kong bawat detalye ay mailalantad sa harap ng inyong mga panauhin. Umakyat ako sa maliit na entablado sa gitna ng bulwagan. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa aking mukha, tila isang banal na apoy na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang buong silid ay dahan-dahang binalot ng katahimikan habang ang mga panauhin ay naghihintay sa aking sasabihin. Nakita ko si Benny at Doña Bernardina na nakaupo sa harapang mesa, may hawak na baso ng alak at may mga ngiting puno ng kumpiyansa. Sa gilid ng dilim,
Nakita ko rin si Rosalinda, nakasuot ng maluwag na damit upang itago ang kanyang tiyan, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos habang nakatingin sa akin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang 7 taon ng Villa Corta Transport, kundi ang katotohanang nagbubuklod sa pamilyang ito. Bilang accountant ng kumpanya, tungkulin ko na ipakita sa inyo kung saan napupunta ang bawat sentimong ipinagkakatiwala ninyo sa amin. Ang boses ko ay matatag, umaaling-aungaw sa bawat sulok ng bulwagan. Dahan-dahan kong kinuha ang remote control para sa projector. Ang liwanag mula sa makina ay tumama sa malaking puting screen sa aking likuran. Narinig ko ang mahinang pag-ikot ng bentilador ng projector, isang tunog na tila nagbibilang ng mga natitirang segundo ng kanilang dangal. Ito ang mga record ng ating mga transaksyon sa nakalipas na mga buwan, sabi ko habang pinipindot ang unang slide. Ngunit sa halip na mga graph at numero ng kita ng kumpanya, ang lumitaw sa screen ay isang malinaw na litrato ng mga pakete ng murang gamot na nakita ko sa basura, katabi ng resibo ng tunay na gamot na binili ni Benny. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng bulwagan. Ang mga bulong-bulungan ay biglang naputol, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na puno ng pagtataka. Ang baso ng alak na hawak ni Benny ay dahan-dahang tumigil sa ere at ang ngiti sa kanyang mga labi ay unt-unting naglaho, pinalitan ng isang mukhang unt-unting namumuti sa takot. Ang boses ni Benny ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan, isang sigaw na puno ng kaba at pilit na itinatagong takot. Maki, ibigay mo sa akin ang remote na iyan. Nagkamali ka yata ng file na naisama. Ang tunog ng pagkakiskis ng kanyang upuan sa sahig habang nagmamadali siyang tumayo ay tila isang babala ng isang hayop na nasusukol. Ngunit nanatili akong nakatayo sa entablado, ang aking daliri ay nakadiin na sa susunod na slide. Hindi ako nagkamali, Benny. Ito ang katotohanang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga mamahaling damit at mapagpanggap na kabanalan. Ang boses ko ay hindi nanginig, bagkus ay lalong tumatag habang nakikita ko ang paglitaw ng susunod na larawan sa screen. Isang koleksyon ng mga litrato ang bumulaga sa mga panauhin. Doon ay makikita si Benny at si Rosalinda na magkayakap sa tapat ng isang pribadong klinika. Ang mga larawan ng kanilang masayang pamamasyal habang ako ay nagtatrabaho sa palengke. At ang pinakamasakit sa lahat, ang DNA test request na nakuha ko mula sa tulong ni Mang Isko. Ang bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat at pagkadismaya. Ang mga debotong kaibigan ni Doña Bernardina ay napahawak sa kanilang mga dibdib, tila hindi makapaniwala sa duming nakikita nila sa pamilyang akala nila ay huwaran. "Bastis, itigil mo ito!" Sigaw ni Doña Bernardina, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at hiya. Sinubukan niyang tumayo ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig, halos mabitawan niya ang kanyang gintong baston. "Security! Ilabas ang babaeng ito! She's out of her mind!" Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, inilabas ko ang isang makapal na folder. "Huwag kayong lalapit kung ayaw ninyong mas lalong lumala ang sitwasyon. Benny, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat sa akin dahil lamang sa special power of attorney na iyon?" Tumawa si Benny nang may halong desperasyon. Inilabas niya ang papel na may aking pirma mula sa kanyang bulsa at itinaas ito para makita ng lahat. "You're too late, Maki. Hawak ko na ang dokumentong ito. Ang 5 milyong pisong inheritance mo ay akin na. Legal ang papel na ito
at wala kang magagawa. Huminga ako ng malalim, dinarama ang bawat segundong lumilipas habang pinagmamasdan ko ang kanyang panandaliang tagumpay. Tignan mong mabuti ang pormasyon ng letrang M at ang diin sa dulo ng aking apelyido, Benny. Bilang isang accountant, alam ko kung paano protektahan ang aking sarili. Ang pormang iyon ay ang pormang ginagamit ko sa mga dokumentong void o walang bisa sa aming kumpanya. Noong 7 taon akong naging accountant ninyo, iyan ang paraan ko para markahan ang mga peking invoice na ipinapapirma mo sa akin. Ang mukha ni Benny ay tila binuhusan ng yelo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang papel sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang sinusuri ang bawat kurba ng aking pirma. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Tila ba ang papel na hawak niya ay naging isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang palad. At hindi lang iyan, patuloy ko ang aking tingin ay lumingon sa mga panauhin, particular na sa mga investigador na sadyang inimbitahan ko bilang mga business partners. Ang lahat ng record ng paglilipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa account ni Rosalinda, ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa pondo ng transportasyon ay kasalukuyan ng nasa kamay ng mga autoridad. Ang special power of attorney na yan ay hindi lamang walang bisa, ito ay magsisilbing ebidensya ng inyong tangkang pandaraya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bulwagan, maliban sa mahinang tunog ng pag-iyak ni Rosalinda na ngayoy nakatago ang mukha sa kanyang mga palad. Ang bawat panauhin ay tila naging mga hukom sa loob ng isang hukuman. Nabalik lamang ang ingay nang ang malaking pinto ng mansyon ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi isang panauhin ang pumasok. Ang asul na liwanag mula sa labas ay dahan-dahang gumapang sa makinis na sahig ng bulwagan, kasabay ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga lalaking nakauniporme. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbilang ng mga natitirang sandali ng kalayaan ni Benny. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya sa harapan ni Benny, hawak ang isang warrant of arrest. Ang bawat tao sa loob ng bulwagan ay napasinghap nang marinig ang formal na pagbabasa ng mga sakdal, falsification of public documents, estafa, at reckless imprudence resulting in serious physical injuries dahil sa pagpapalit ng gamot ni Papa Paolo. Nanginig ang buong katawan ni Benny habang ang mga posas ay dahan-dahang idinidikit sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock ng metal ay tila ang huling tuldok sa aming pagsasama. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at galit. Ngunit ang tanging nakita niya sa aking mukha ay ang isang babaeng hindi na kailanman magpapaapi. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa balat ng mga pulso ni Benny ay tila isang huling hatol na bumasag sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng bulwagang iyon. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa, hindi makapaniwala sa bilis ng pagbaligtad ng tadhana. Ang liwanag ng chandelier na dati ay simbolo ng rangya ay tila naging isang matalim na ilaw ng investigasyon. Inilalantad ang bawat dumi sa mukha ng pamilya Villacorta. Lumingon ako kay Doña Bernardina. Ang babaeng dati ay puno ng pagmamalaki at palaging nakatingala ay tila unti-unting lumiliit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kulay pilak na bestida ay hindi na nagbibigay ng ningning, kundi tila naging isang mabigat na baluti na nagpapabagsak sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan mula sa parokya, ang mga babaeng kasama niyang nagdarasal tuwing linggo, ay dahan-dahang umiiwas ng tingin.
Ang bawat bulong nila ay tila mga huni ng mga bubuyog na may dalang lason ng kahihiyan. Bernardina, totoo ba ang lahat ng ito? Ang akala namin ay isa kayong huwarang pamilya ng pananampalataya. Ang boses ng isa sa kanyang mga pinakamalapit na kaibigan ay puno ng pandidiri. Ang bawat salita ay tila isang dahan-dahang pagpako sa dangal ni Doña Bernardina. Ang kanyang hiya, ang pinakamatinding parusa para sa isang gaya niya, ay nagsisimulang kumain sa kanyang buong pagkatao. Hindi, hindi ito totoo. Sinisiraan lang kami ng babaeng iyan. Isang hamak na tagapalengke lang siya. Sigaw ni Doña Bernardina, ngunit ang kanyang boses ay wala na ring lakas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa kanyang gintong rosaryo, ngunit ang mga butil nito ay tila nadudurog sa tindi ng kanyang panginginig. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Rosalinda na dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay balot na ngayon ng takot. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ng isa pang opisyal ng pulisya. Miss Fajardo, kailangan ninyo ring sumama para sa kaukulang investigasyon. May mga ebidensya kaming nakuha na nag-uugnay sa inyo sa maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Ang boses ng pulis ay malamig at walang kompromiso. Tumingin si Rosalinda kay Benny na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kahit na kanino. Sa isang iglap, ang pag-ibig na ipinagmamalaki niya ay naglaho. Wala akong kinalaman dito. Si Benny ang may kasalanan ng lahat. Pinilit niya lang ako. Sabi niya ay kailangan namin ng pera para sa bata. Ang bawat salita ni Rosalinda ay tila mga saksak sa likod ni Benny, isang kataksilan na sumasalamin sa kataksilang ginawa nila sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding bigat sa aking dibdib habang pinapanood ko ang kanilang pagguho. 7 taon akong nanalig sa pamilyang ito. 7 taon kong ibinigay ang aking lakas at talino. Ngunit sa huli, ang lahat ay nauwi sa ganitong uri ng kadustaan. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan sa kanilang paghihirap, kundi isang malalim na kalungkutan para sa mga taong nasayang dahil sa kasakiman. Biglang narinig ang isang mabigat na tunog ng pagbagsak. Ang katawan ni Doña Bernardina ay dahan-dahang bumagsak sa makinis na sahig. Ang kanyang baston ay gumulong palayo sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang matinding kahihiyan na hindi niya kayang tanggapin ay tila nagdulot ng isang matinding atake sa kanyang kalusugan. "Mama! Mama!" Sigaw ni Benny. Sinusubukan niyang lumapit, ngunit ang mga posas ay naglilimita sa kanyang galaw. Ang bawat kalansing ng metal sa kanyang mga pulso ay tila isang panunuya sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Lumapit ako kay Doña Bernardina at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay dilat, tila nakakakita ng isang katotohanang hindi niya kayang takbuhan. Sa sandaling iyon, wala na ang reyna ng mansyon, wala na ang mapang-aping biyenan. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng nilamon ng sariling kapalaluan. Dahan-dahan akong tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Ang hangin sa labas ay sariwa at malamig, malayo sa masangsang na amoy ng pagkukunwari sa loob. Ang asul na liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng isang kakaibang pag-asa sa madilim na gabi. Alam ko na ang labanang ito ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay nalampasan ko na.
Ang katotohanan ay wala na sa aking mga balikat. Ito ay nasa kamay na ng batas. Ngunit habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan. Ang 5 milyong pisong inheritance ni Papa, sapat ba ang lahat ng ito upang hilumin ang mga sugat na itinanim nila sa aking kaluluwa? At ang mas mahalaga, magising pa kaya si Papa Paolo upang makita ang bagong bukas na aking ipinaglaban? Maki, parang awa mo na. Iurong mo ang kaso. Ang 5 milyong piso, ibigay mo na sa akin kahit kalahati lang para makakuha ako ng magaling na abogado. Hindi ko kayang manatili rito, Maki. Mamamatay ako sa loob ng seldang ito. Ang boses ni Benny ay nanggagaling sa likod ng makapal na salamin, basag at puno ng desperasyon. Wala na ang makinis at mabangong asawa na kilala ko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at may maiitim na bilog sa paligid, at ang kanyang dilaw na uniforme ay tila isang malaking sako na nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng malamig na semento at matapang na sabon sa loob ng silid ng dalaw ay tila nanunuot sa aking balat. Isang paalala na ang mundong ito ay malayo sa karangyaan ng mansyong dati naming tinitirhan. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang anumang emosyon na gumuguhit sa aking mukha. Naramdaman ko ang lamig ng upuang bakal sa ilalim ng aking mga hita. Isang lamig na tila tumatagos hanggang sa aking mga buto. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Dala ang bigat ng 7 taong pagtitiis na ngayon lamang unti-unting gumaan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang idinidikit ang kanyang mga palad sa salamin, tila nagmamakaawa na muli ko siyang hawakan. Ang 5 milyong pisong iyon, Benny, ay hindi kailanman naging para sa iyo. Iyon ay para sa kinabukasan ng aking ama, ang taong dahan-dahan mong pinapatay para lamang sa sarili mong luho. Ang boses ko ay matatag. Bawat salita ay may bigat ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang katahimikan ng aking pananalita ay mas lalong nagpapahirap sa kanya. Maki, nagkamali ako, alam ko. Pero si Mama ang may gusto ng lahat ng ito. Pinilit niya lang ako para isalba ang kumpanya. Mahal kita, Maki, maniwala ka. Ang kanyang pagsusumamo ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang saysay at madaling madurog. Ang paggamit niya kay Doña Bernardina bilang dahilan ay lalong nagpatingkad sa kanyang kaduwagan. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bag ang isang maliit na pakete. Ito ang pakete ng murang gamot na nakita ko sa bulsa ng kanyang coat noong gabing bumalik ako mula sa ulan. Inilapag ko ito sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng salamin na naghihiwalay sa aming dalawa. Ang kulay ng pakete ay tila isang mantsa sa malinis na lamesa, isang simbolo ng kanyang kataksilan na ngayon ay ibinabalik ko sa kanya. Narito ang regalong dapat ay para kay Papa. Itago mo iyan, Benny. Iyan ang magpapaalala sa iyo gabi-gabi kung bakit ka naririyan. Iyan ang halaga ng buhay na sinubukan mong kunin at iyan din ang magiging halaga ng iyong kalayaan. Ang boses ko ay puno ng pait na hinaluan ng kapayapaan. Nakita ko ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi, mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa takot sa kanyang kinabukasan. Ang bawat hikbi niya ay tila isang mahinang huni sa gitna ng ingay ng ibang mga dalaw sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumaylay hanggang sa tumama ang kanyang noo sa malamig na salamin.
Tumayo ako at inayos ang aking dalang folder. Si Doña Bernardina ay nasa ospital pa rin, ngunit ayon sa mga doktor, hindi na siya makakapagsalita ng maayos kailanman. Ang hiya na kinatatakutan niya ay habambuhay na niyang dadalhin sa kanyang pananahimik. At si Rosalinda, nakipag-ugnayan na siya sa mga pulis para maging testigo laban sa iyo kapalit ng kanyang kalayaan. Nag-iisa ka na ngayon, Benny. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng silid ng dalaw. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa pasilyo ng kulungan ay tila isang paglayo sa madilim na bahagi ng aking nakaraan. Naramdaman ko ang sikat ng araw na tumama sa aking mukha paglabas ko ng gusali, isang mainit na haplos na tila naglilinis sa aking kaluluwa. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng pagod at takot. Ang babaeng nakikita ko ay isang babaeng handa nang simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang pumunta sa isang lugar kung saan naghihintay ang tanging lalaking kailanman ay hindi ako tinalikuran. Habang nagmamaneho ako patungo sa ospital, ang katanungang bumabagabag sa akin ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ang 5 milyong piso ay nasa ligtas na kamay na. Ngunit sapat ba ang lahat ng tagumpay na ito kung sa pagdating ko roon ay hindi na ako makikilala ng aking ama dahil sa pinsalang idinulot ng mga pekeng gamot ni Benny? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa ibabaw ng aking bagong lamesa, nagbibigay ng liwanag sa mga blankong pahina ng aking mga ledger. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong lathalang papel ay humahalo sa halimuyak ng kape, isang kombinasyong nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Wala na ako sa loob ng madilim at mapanupil na mansyon ng mga Villacorta. Narito ako ngayon sa isang maliit ngunit malinis na opisina sa tapat mismo ng palengke ng Binyan, kung saan ang ingay ng mga mamimili at ang tawanan ng mga tindera ay tila isang masayang musika sa aking mga tainga. Dalisay Accounting Services. Iyan ang nakasulat sa pintuang salamin ng aking opisina. Pinili ko ang aking apelyido, ang pangalang Dalisay, dahil ito ang tanging bagay na hindi nila kailanman nagawang madungisan. Ang bawat numero na isinusulat ko ngayon ay hindi na para sa pandaraya, kundi para sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang naligaw sa gitna ng mga dokumentong hindi nila maintindihan. Sa sulok ng silid, malapit sa bintana kung saan malayang pumapasok ang hangin, nakaupo si Papa Paulo. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla ng papel. Dahan-dahan nang bumabalik ang kulay rosas sa kanyang mga pisngi dahil sa tamang gamot at pag-aalaga. Suot niya ang kanyang paboritong polo na kulay asul habang maingat na binubuklat ang pahayagan. Ang kanyang mga kamay, bagamat may bahagya pa ring panginginig, ay may sapat na lakas na upang hawakan ang kanyang sariling tasa ng tsaa. Maki, anak, parang ang sarap ng simoy ng hangin dito. Amoy laya. Ang boses ni Papa ay malinaw na ngayon. Wala na ang huni ng paghihirap na dati ay nagpapahinto sa tibok ng aking puso. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan na tila ba ang lahat ng pait ng nakaraan ay dahan-dahan ng tinatangay ng hangin. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang balikat. Opo, Papa, malaya na po tayo. Ang 5 milyong piso ay hindi lang po pera. Ito ang naging susi para mabigyan kayo ng pangalawang pagkakataon sa buhay.
at hindi ko hahayaang may kumuha pa muli niyan sa atin. Ang golden moment ng aking umaga ay ang makita si Papa na pilit na isinusuot ang kanyang salamin upang basahin ang mga balita. Minsan ay nahuhulog ito sa dulo ng kanyang ilong at sabay kaming natatawa sa maliit na bagay na iyon. Ang mga tawang ito ay mas mahalaga pa sa anumang hiyas na nakuha ko mula sa mga Villa Corta. Ang bawat sandaling kasama ko siya ay isang tagumpay laban sa bawat tabletang harina na ipinainom ni Benny. Isang dahan-dahang pagtama ng kamao sa kahoy na pintuan ang kumuha sa aking atensyon. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hudyat ng pagdating ng bagong yugto. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang babaeng nakasuot ng simpleng duster. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang lukot na folder. Nakilala ko siya agad. Si Aling Nena, ang tinderang saging sa palengke na madalas kong mabilhan. Maki, balita ko ay tumutulong ka sa mga gaya namin. Ang asawa ko, pinapapirma ako sa mga papel na hindi ko maintindihan. Sabi niya ay mawawala raw ang maliit naming pwesto kung hindi ko ito gagawin. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng panginginig, isang tunog na napakapamilyar sa aking pandinig. Ito ang boses ng isang babaeng nasa bingit ng kataksilan. Lumapit ako sa kanya at inalalayan siyang maupo. Kinuha ko ang folder mula sa kanyang nanginginig na kamay at binuksan ito. Habang tinitingnan ko ang mga dokumento, naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa akin sa ibang tao. Ang aking talino at ang perang iniwan ni Papa ay gagamitin ko upang maging boses ng mga walang boses. Huwag po kayong mag-alala, Aling Nena. Titingnan natin ito ng maigi. Hindi kayo mag-iisa sa labang ito. Ang boses ko ay puno ng katiyakan, isang pangako na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Nabalik ang aking tingin sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay tila isang banal na basbas sa aming bagong simula. Ang 5 milyong piso ay hindi lang naging pambayad sa ospital. Ito ang naging pundasyon ng isang misyon na higit pa sa aking sarili. Ang bawat numerong aking susuriin mula ngayon ay magiging isang hakbang patungo sa katarungan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, muling narinig ang isang marahang katok sa pinto. Sa pagkakataong ito, ang aninong nakikita ko sa salamin ng pinto ay tila mas matangkad at mas pamilyar. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay tila isang pagtatanong kung handa na ba akong harapin ang isa pang bahagi ng aking gunita na matagal ko nang isinantabi. Sino ang taong ito na tila may dalang mensahe mula sa isang mundong akala ko ay tuluyan ko ng tinalikuran? Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang dahan-dahang paglipat ng mga pahina sa isang makapal na libro ng buhay. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng Batangas, kung saan ang kulay kahel na sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng asul na dagat. Ang bawat banayad na paghampas ng alon sa pampang ay tila isang mahinang haplos ng kalikasan. Isang tunog na nagbibigay ng katahimikan sa aking kaluluwa na dati ay punong-puno ng ingay ng pighati. Sa aking tabi, nakaupo si Papa Paolo sa isang malambot na silya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang dinarama ang malamig na simoy ng hangin na may amoy ng asin at kalayaan. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa,
Wala na ang kaba at hirap na dati ay nagpapatuloy sa aking mga gabi ng pagpuyat. Ang 5 milyong pisong minana ko sa kanya ay hindi lamang nagligtas sa kanyang buhay. Ito ang naging puhunan ko upang itayo ang Dalisay Foundation, isang maliit na organisasyong nagbibigay ng legal at accounting assistance sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon sa loob ng tahanan. Napangiti ako habang inaalala ang aking paglalakbay. Tinatanong ko ang aking sarili, pinatawad ko na ba sila? Ang pagpapatawad, natutunan ko, ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa dati o kalimutan ang bawat sugat. Pinatawad ko na si Benny at Doña Bernardina sa paraang hindi ko na hinahayaang ang poot sa kanila ang magdikta ng aking bukas. Pinalaya ko na ang aking puso mula sa kadena ng kanilang kasamaan dahil ang pagdadala ng galit ay tila pag-inom ng lason at pag-asam na ang kaaway ang mamatay. Namumuhay na ako sa kapayapaan na hindi nakadepende sa kanilang paghingi ng tawad, kundi sa aking desisyon na maging masaya. Nakamit ko na ang tunay na kapayapaan. Ito ay hindi matatagpuan sa laki ng halaga ng pera sa bangko, kundi sa bawat almusal na kasama ko si Papa Paulo na walang takot na may lason sa kanyang baso. Ito ay matatagpuan sa bawat pasasalamat ng mga kababaihang natutulungan ko sa aking opisina, mga babaeng muling nakahanap ng kanilang boses dahil sa aking karanasan. Ang aral na nais kong iwan sa bawat nakikinig ay simple lamang. Ang iyong halaga bilang isang babae ay hindi nasusukat sa iyong kakayahang magtiis ng pang-aabuso sa ngalan ng utang na loob o dangal ng pamilya. Tiyambuntay na dadangal ay nasa katotohanan. Huwag hayaang maging bulong lamang ang iyong boses sa gitna ng sigwa ng kasinungalingan. Maging matalino, maging matatag, at tandaan na ang bawat dulo ng isang masakit na kabanata ay ang simula ng isang mas magandang bukas. Isang bukas na ikaw mismo ang may hawak ng panulat. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay malinis at puno ng pag-asa. Tumingin ako kay Papa at hinawakan ang kanyang mainit na palad. Sa paglubog ng araw sa abot tanaw, alam ko na tapos na ang gabi ng aking pagdurusa. Ang pangalang Marikit Maki Dalisay ay hindi na isang anino ng pamilya Villacorta, kundi isang liwanag na nagbibigay ng init sa mga taong nawawalan na ng pag-asa.